Hello guys, magandang araw. Ito yung ating ubasan sa likod ng bahay. Yan, gumagapang na siya sa taas. Meron na. Ito, ilalagay natin ito sa trillings niya. Yan, itatap natin yan dyan. Start planting in the backyard garden. Beautiful plant, especially grapes. A joy to behold each passing day. And trials and disease in the garden will never give up until victory is obtained in the grains of grapes. Beautiful plants, especially grapes. A joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Kataw ba? Pero may mga ilang binading ako dito guys. Ito. Sana mabuhay. Ito. Tapos, meron pa yan eh. Dito. Tapos, dun sa dulo. Kung hindi naman siya mabuhay, bibili, pag lumaki-laki pa ng konti ito, bibili tayo ng cuttings at siyang ating ibabading yung matured na katawan. May pagbabago tayong ginawa doon sa kabila, mga kaibigan. Ito yung isang ito matured dito eh. Binading natin. Matured dyan. Matured na sila. Yan, nagmamatured na to. Siguro kayong December, baka bumili ako ng cuttings pang dito. Pang budding pa rin. Positive tayo sa kabilang may pagbabago na ginawa na ayos sa mga halaman natin. Kung napansin nyo, may tanim na ito. May tanim na. Pinipilit natin yung katawba, ibading na. Ibinabading natin yung katawba. Ito, red cardinal. Ito yung mga naandun sa kabila. Doon. Binawasan natin ng tanim yun para magkakahiwa-hiwalay kasi masyadong magkakadikit. Binigay natin dito yung iba. Yan, mga kaibigan. At yung iba, pinutol natin, tapos ibinabading natin dito sa katawba. Sa ganun, maging matamis na yung variety. Red cardinal at saka green variety. Ayan na.
Hindi naman perfect na mabubuhay agad yung ano, pero kung hindi mabubuhay yung iba, yung ibang ibinading natin, kung hindi mabubuhay, maglalagay ulit tayo, magbabading pa rin tayo dyan. Bibili tayo ng variety na mas maganda, mas maayos. Tapos, yun nga, yung may manukan, tatamnan na rin natin yan. Meron pa na tayo dito yung hollow block pa, no? May mga hollow block pa tayo. Ito na, yung dating malagong taniman natin na nagkaroon ng problema, nagkasakit. Nung inaayos natin, naisipan ko na inaano na rin binubuhay na lang ulit natin na mas maganda yung mga tanim natin. Pinili ko na bawasan na ng tanim. Ilagay na nga dito sa kabilang side. Nang sa ganoon, maging maluag na sila at mas mabilis lumaki. Ito na nga mga kaibigan. Red Cardinal. Tsaka kung mapapansin nyo mga kaibigan, malaki na yung box niya. Bali bawat side, dalawa ng hollow block. Dati, bawat side isang hollow block lang, ngayon tigagalawang hollow block na. Mas madami na yung lupang mataba. Yan. Yung iba, linagin natin dito sa mga paso. Yan. Ito pumuputok na yung yung ibinading natin. Ayan. Red Cardinal yan mga kaibigan. Nabubuhay na yung budding. May mga ganyan nabubuhay. Meron din namang hindi ko alam kung mabubuhay. Pero sana mabuhay pa rin. Kasi kaya nga natin ginagawa para mas maganda. Ito, kataw ba yung ilalim? Ang bubuhay natin dito yung Red Cardinal. Hindi natin ito papasangahin yung kataw ba. Magiging lang siya. Magiging arm lang siya. Arm. Hindi na siya Yan mga kaibigan. Ito yung bago nating ginagawa. Ito, i-welding ko na tong isasementohan ko na yung ilalim. I-weldingan ko ng mga brace para mas nakatayo siya. Permanent na. Bali dapat kanina bibili ako ng tubo. Yun na nga mga kaibigan, dapat bibili ako ng tubo kanina kaso biglang tinawagan ako ng opisina, tawag ng serbisyo. Nagtrabaho muna tayo. Eto. Yan, naka-uniform pa nga ako. Kararating ko lang kasi kailangan ko lang mag-update sa inyo. Tapos i-spray din ako mamaya ng anti-fungi kahit na wala punggos. Kasi nadala na tayo nung dati na mag-spray tayo kapag meron na. Ngayon, kahit wala pa, spray natin. Yun, pinutol natin yan, replanting, para mawala na yung punggos talaga. Yun yung ginawa ko. Tapos, naisip ko lang yun na gawin, kasi nga, naisip ko na hiwa-hiwalay na. Kasi kung sa trillings, dumiretso siya, sikip talaga. Isang pagkakamali yun na natutunan ko na wag ganun kalimit. Dapat malaki yung pagitan. Ito siguro baka okay na to. Yan. Yan yung mga pagitan Bali 1.5 metro. 1.5 metro yung pagitan nito. Tapos sa taas na yung trillings niya, doon na lang siya, doon na bubunga sa taas. Hindi katulad ng ginagawa ko ng una na vertical. Tinanggal ko na yung niya. Wala na. Ito ng tubo. Wala. Na siya. Wala na siyang kable-kable. Doon na lang sa taas. Sesementohan ko. Yung puting, magpuputing ako. Tapos i-level natin para nakatayo. Maganda yung tayo niya. Maganda yung pagkakaputing. Tapos pag hinila siya ng kable, nakatuwid pa rin siya. Para ma-press natin na maigi.
yun lang, update lang at yun, mag-spray ako tapos mag-abono siguro ulit ako ng yung ating organic, yung yung parang lupa na linalagay natin. Pinagsama-sama kasi yun eh. So, next update na lang po tayo sa susunod. Bye-bye. Yun po mga master, magandang gabi. At ito yung huling clip na gagawin natin. Natapos ko po na mag-spray ng fungicide. Ginamitan ko siya noong bagong sprayer ko, yung automatic siya, yung power sprayer na 10 liters. Ang nakita ko po na maganda sa ganoong klaseng sprayer, mas matipid po pala. Ang isa po sa mga naging problema pala natin dati, dahil nga sa sinasabi ko mas matipid, mas kakaunti. Hindi ko lang po nakita kung ilang litro yung naibugan natin. Madami po yung gamot na napapalagay natin doon sa isa, doon sa mga sprayer na maliliit. Tapos dahil sa marami po yung gamot na napapalagay, mas marami po yung atin na i-spray. Doon pa lang po pakita na kaya nagkakaroon ng problema, kaya nasusunog yung ating ubas. Yun po, malaking bagay din po ang paggamit natin ng malaking sprayer. Kaya po doon sa mga baguhan na tulad ko sa pag-uubas, mas maganda po sana na mag-invest tayo, at least kahit yung katulad nung sa akin 10 liters. Gatas po tayo. Gatas ko pong ininom, ano po yan, soya milk. Tsaka po yung isa, yung kung paano natin nakita na nabawasan yung mga tanim at ilinipat ko po. Kasi ang ginawa ko po talagang talagang naaawa ako doon sa halaman. Meron pang bumabalik na sakit. Tapos yung yung problemang sakit ng ating ubas, nagkakaroon pa, kaya ang ginawa ko, minabuti ko na lang siya tanggalin, putulin na lang, tapos yung stick, yung mga cuttings na pwede, ibinading natin. Ngayon, kung hindi po siya mabubuhay lahat, kung ilan lang po mabuhay, salamat. At yung ibang hindi mabubuhay, yung dugtong, dudugtungan po ulit natin, bibilib na po ako ng pandugtong. Hindi ko na po itatanim sa lupa yung pandugtong, kundi ibabading ko po. Yun po. Tapos, kaya ko po pinakauntian yung mga tanim ko para po mapalaki ko po yung box. Yung po kasi box, kasi sabi ko nga hindi maganda yung lupa na meron ako sa garden. Kaya po naglagay ako dati ng box. Yung boom box na yun, 1 by 1 po yung hollow block bawat paligid. Parang naliliitan po ako. Ngayon kung papalakihan ko, masyadong dikit-dikit na, matakaw po sa hollow block. At ang isa pa po, nakita ko, yung trillings po, napupuno po. Katulad doon sa kabila pong sa Katoba. Yun po, yung Katoba, hindi ko na lang pinakailman yung Katoba dahil nanghinayang na ako, malago na, malaki na. Pero may mga part po doon na kapag malaki-laki na yung pag may mga ganito na kalaki yung yung bagi niya, puputulin ko po at lalagyan ko din ng cuttings na budding. Yun po yung gusto kong gawin doon sa pero may mga papatuloyin po akong Katoba doon dahil po yun yung gagawin ko ngayon na papaugatan para po gamitin pong pang-ilalim at ibabading ko na rin po yung ibang mga itatanim natin. By January po o February, gagawin na po natin yung isang taniman. Gagawin na po natin. Tapos, bibili po ako ng bakal. Dapat kanina, sabi ko nga doon sa clip na ginawa ko kanina, dapat bibili ako ng bakal. Nagkataon po na nagkaroon ako ng trabaho. Biglaan trabaho po, wala sa schedule, tinawag ako ng opisina, kailangan ko magbigay ng lecture sa isang barangay, sa isang bayan dito sa Oriental Mindoro.
Kaya yun, tawag po ng tungkulin, ako po ay public servant, kaya tungkulin ko po ang maglingkod sa bayan, tungkulin ko po ang maglingkod sa mga kababayan natin, kaya inuna ko po yun. Yun po sinumpa, ang tungkulin at bukod po doon, yun po ay aking advokasya. Advokasya ko po yun, hindi lang po dahil sa sumasahod ako, kaya mas priority ko po yun. Isa po siyang advokasya para sa akin, para po yun sa susunod na mga henerasyon natin. Yan po yung aking nakatatak lagi sa akin puso't isipan. Gagawin ko yung trabaho kong yun kasi dahil para sa mga susunod na henerasyon. Yan. At itong basan pong ito po para sa pamilya ko, para sa susunod na henerasyon ko din. Iiwanan ko para sa kanila. At saka stepping stone ko po ito kapag po nag-retired ako, meron na po akong matibay po na hanap buhay na ipapalit sa pag-uopisina. Yun lang po. Basta subaybayan nyo po yung mga ginagawa kong ito. Patnubayan ako na po may kapal. At once na kumita po ako, isang beses lang po akong kumita ngayon. First time po pagkita ko ngayon, magtutur po talaga ako sa mga katulad ng sa norte, sa mga Pangasinan yan. Pupunta po ako sa mga taniman ng ubas na mas matatagal na sila nag-uubas para magkaroon ako ng mas matibay pong karunungan. Kasi sila po, mahaba po yung experience nila. Naniniwala po talaga ako na mas matatag pa rin po kasi sa edukasyon sa paaralan ang experience kasi sa mga trabahong ginagampanan ko po, mas madami po akong naituturo sa mga kapwa ko na mamamayan, ayon po sa aking mga experience. Kaya ako po, doon pa rin po ako magbabase. Mag-aaral po ako sa mga sanay na po na magtanim ng ubas sa kanilang experience. Yun mga kaibigan, sana maging maganda na po ang kalalabasan ng aking garden. Yung tubo po, lalagyan ko na siya ng semento po. Sesemento ko na sa lupa yung tubo para naka-straight talaga siya, para yung yung string niya hapit na hapit. Batad na batad yung string niya. Tapos may palabis po ako siguro sa tubo ng mga siguro isang pulgada, 1 feet siguro o 1.5 feet para po sa propose po na kung sakali po na magkapera ako, lalagyan ko po siya ng bubong na yung UV plastic para po panatag po ang ubas natin kapag dating ng tag-ulan. UV naman po siya para hindi naman po siya direct to sunlight. Kasi meron ding epekto yung direct lang sa sunlight kasi yung ating ozone layer medyo may problema na. Yun lang mga master. Maraming salamat. Sana yung mga marurunong sa ubas, sana patuloy po kayo mag-comment para at least matulungan nyo din ako. Kasi first time ko po talaga magtanim ng ubas. Ito po experiment lagi na ginagawa ko. At sa gabay nyo po, matutulungan nyo po ako. Maraming salamat. God bless you po sa atin lahat.